Sa loob ng maraming dekada, ang militar ng China o People's Liberation Army ay walang tigil sa pagbuo ng isang teknolohiya na tinagurian nilang game changer sa modernong pakikidigma. Ito ang mga hypersonic missile na ayon sa kanilang propaganda sa Beijing ay sadyang unstoppable at hindi kayang harangin ang kahit na anong kasalukuyang defense system na mayroon ang US. The Chinese regime says it needs to develop a new anti-aircraft carrier missile. China appears to be expanding its military arsenal at a historic pace, according to the findings of a CNN investigation. Ang sinabing ito ng China ay nagdulot ng pagkabahala sa maraming bansa dahil ang mga sandatang ito ay tila ba magiging bulag ang mga radar ng Amerika at walang kalaban-laban sa gitna ng karagatan. Noong nakaraang linggo, ang tensyon sa Middle East ay umabot sa boiling point nang kumpirmahin ng mga intelligence reports na ang unstoppable na armas na ito ay formal nang ipinadala ng China sa Iran, isang mapanghas na hakbang na nagpadala ng malinaw na mensahe sa Washington. Ngunit ang hindi inaasahan ng marami, lalong-lalo na ng mga general sa Tehran, ang sandatang ito na itinuturing na invincible at solusyon sa kanilang problema ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang oras. Ito'y matapos makatapat ang puwersa ng US sa isang engkwentrong hindi nila malilimutan. Ang armas na ito mga kapatid ay ang YJ-21 Eagle Strike. Ito ang kauna-unahang shipborne hypersonic anti-ship ballistic missile ng China na kayang lumipad sa bilis na Mach 10. Sa bilis na ito, ang missile ay bumabiyahe ng mahigit 3 kilometro bawat segundo na may kakayahang magmaneuver habang nasa terminal phase upang maiwasan ang mga interceptors. Ito ang tinaguriang carrier killer na idinisenyo para sa isang layunin, ang durugin ang mga higanteng US aircraft carriers at itaboy ang mga ito palayo sa mga estratehikong katubigan gaya ng Strait of Hormuz at South China Sea. Nang dumating ang mga armas sa port ng Bandar Abbas, mabilis itong kinuha at idineploy ng Iranian Revolutionary Guard Corps sa mga masukal at nakatago nilang base sa baybayin ng Persian Gulf. Ngunit wala silang kamalay-malay na ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanilang mga transport trucks ay nakikita ng US gamit ang kanilang mga mata sa kalangitan. Ang mga American spy satellites na may mga ultra-high resolution at ang mga misteryosong RQ-180 white stealth drones ay matagal nang nakalak sa mga eksaktong coordinate kung saan ibinababa ang mga YJ-21 missile. Sa loob ng command center sa Florida, bawat galaw ng mga Iranian forces ay pinapanood sa real time. Ngayon, upang hindi na makapaminsala pa ang naturang missile, kumilos agad ang US base sa kanilang agresibong doktrina na tinatawag na left of launch. Sa ilalim ng estratehiyang ito, ang layunin ay sirain agad ang missile habang ito ay nasa pinaka-vulnerable nitong estado sa ibabaw ng launcher. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang ang kalangitan sa Persian Gulf ay balot pa ng kadiliman, tahimik na nagsimula ang operasyon ng Pentagon. Hindi gumamit ang US Navy ng mga karaniwang Tomahawk cruise missile na maaring ma-detect ng mga long-range radar sa Iran. Sa halip, inilunsad nila ang kanilang pinaka-advanced na electronic warfare platform na nagmula sa mga EA-18J crawlers na nakaistasyon sa USS Gerald R. Ford. Ang mga eroplanong ito ay hindi nagdala ng mga bomba kundi mga signal na sapat para ma-paralyze ang buong komunikasyon ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang segundo matapos i-activate ang jamming pads, ang buong air defense network ng Iran ay nabulag at nalito. Ang mga makabagong radar system na binili nila sa China at Russia ay biglang napuno ng ghost signals at static na nagresulta sa pagkabulag ng kanilang mga operators. Hindi nila malaman kung may paparating bang eroplano o kung ang kanilang mga system ay dumaranas lamang ng malawak na glitch. Ito ang perpektong pagkakataon para sa susunod na yugto ng pag-atake na sadyang hindi nila inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan sa radar, pumasok sa eksena ang mga B-21 Raider, ang pinakabagong stealth bomber ng Amerika na itinuturing na digital ghost. Sa kauna-unahang pagkakataon sa isang aktwal na labanan, ipinakita ng B-21 kung bakit ito ang pinakasophisticadong aircraft sa kasaysayan ng tao. Dahil sa hugis nito at espesyal na coating, nagawa nitong pumasok sa pinakaprotektadong teritoryo ng Iran nang hindi man lang naglalabas ng anumang bakas o tunog sa mga sensors ng kalaban. Ang naging pangunahing target ng mga raiders ay ang mga mobile launchers ng YJ-21 missiles na nakatago sa kaloob-looban ng mga tinatawag na missile cities, mga higanting bunker na binuo sa ilalim ng matitigas na bundok. Upang mabot ang mga ito, ginamit ng US ang kanilang GBO-57 Massive Ordnance Penetrator o MOP, isang 30,000 pound na bomba na kayang bumaon ng mahigit 60 metro sa ilalim ng lupa bago sumabog. Ang resulta ay isang malawak na pagyanig na gumuho sa mga tunnel at tuluyang nagpabaon sa mga unstoppable weapons ng China. Para naman sa mga missiles na nailabas na at nakahanda na sa baybayin, sa loob ng ilang segundo, ang mga missiles na dapat sana ay carrier killers ay naging mitsa ng malalakas na pagsabog na tumupok sa buong paligid ng launch site. Matapos ang 4 na oras na operasyon, ang strategic asset na ipinagmamalaki ng Beijing ay naging tumpok na lamang ng nasunog at bumaluktot na mga bakal sa gitna ng disyerto.
Ang mga IRGC commanders na ilang oras lang ang nakalipas ay mayabang na nag-aakalang hawak na nilang alas sa gerang ito ay hindi makapaniwala. Pinanood nila ang kanilang pinakamahal at pinaka-advanced na armas na nadurog ng hindi man lang nakakaganti o nakakalipad ng kahit 1 pulgada mula sa kanilang mga launchers. Ngayon, ano nga ba ang malalim na implikasyon nito para sa China? Ang pangyayaring ito mga kapatid ay isang malaking dagok sa kanilang military reputation at export industry. Ang YJ-21 ang pundasyon ng kanilang tinatawag na Anti-Access Area Denial o yung A2AD strategy na idinisenyo para pigilan ng Amerika sa Asia Pacific. Kung ang teknolohiyang ito ay napatunayang madaling durugin ng US sa loob ng Iran, nangangahulugan ito na ang kanilang mga artificial island bases sa South China Sea at ang kanilang mga coastline ay hindi rin ligtas sa kapangyarihan ng Pentagon. Ang pagkatalo ng teknolohiyang Chino sa kamay ng modernong sistema ng Amerika ay nagpapatunay sa isang mahalagang aral na madalas makalimutan sa modernong pakikidigma. Ang bilis ng isang missile o ang hypersonic speed ay walang silbi kung ang iyong command and control system ay mahina. Sa harap ng advanced electronic warfare at cyber attacks, ang pinakamabilis na missile sa mundo ay nagiging isang mamahaling piraso lamang ng basura kung hindi ito makakakuha ng tamang target data o kung sasabog ito sa mismong launcher dahil sa sabotage. Sa Washington, ang naging opisyal na mensahe ay simple at direkta. Ang United States ay hindi papayag na ang mga pandaigdigang ruta ng kalakalan ay ma-hostage ng kahit na sinong bansa. Ang pagpapadala ng China ng mga ganitong klase ng armas sa Iran ay tinuturing na isang direktang provokasyon at banta sa global security. Ang mabilis at walang pasubaling tugon ng US Navy ay nagsilbing babala hindi lamang sa Iran, kundi sa lahat ng mga bansa na nagnanais hamunin ang kalayaan sa paglalayag sa mga karagatan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam ng US na hindi dito nagtatapos ang kompetisyon. Ang mga bagong intelligence reports mula sa loob ng China ay nagsasabing mabilis na silang nagtatrabaho sa isang version 2.0 ng kanilang hypersonic technology na sinasabing may kasama ng AI-driven evasive maneuvers at quantum encryption. Samantala ang Iran ay nahaharap ngayon sa isang napakalaking krisis sa loob ng kanilang military hierarchy. Bukod sa bilyon-bilyong dolyar na nawala sa kanila dahil sa mga nasirang armas, ipinapakita rin ng operasyon na ito ng kanilang buong depensa ay tila isang open door para sa mga stealth asset ng Amerika. Nawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang mga kagamitan at sa kanilang mga strategic partners habang napagtanto na wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sariling teritoryo laban sa isang high-tech na kalaban. Maraming eksperto sa militar ang naniniwala na ang gabing iyon sa Persian Gulf ay tuluyan ang nagpabago sa pananaw ng buong mundo tungkol sa tinatawag na hypersonic hype. Ipinapakita ng Estados Unidos na ang tunay na lakas sa modernong battlefield ay wala sa bilis ng isang solong bala o missile, kundi sa talino at integration ng isang malawak na network ng satellites, sensors, electronic warfare at stealth platform na kumikilos bilang isang organismo. Ngayon mga kapatid, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Persian Gulf, ang mga usok na nagmumula sa mga nasirang launchers at bunkers ay nagsisilbing isang malungkot na paalala para sa mga diktador. Sa panahon ng makabagong pakikidigma, ang pagiging unstoppable ay isa lamang mapanganib na ilusyon na kayang-kayang basagin ang tamang kombinasyon ng teknolohiya, intelligence at matinding determinasyon. Ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa kanilang mga armas, kundi sa kanilang kakayahang gamitin ito ng mas mabilis kaysa sa kanilang kaaway. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?